I-present ko sa inyo si Master Jerhan Mulgado. Very proud ang Special Forces Company na ito dahil ang Special Forces Company na 17th Special Forces Company, sila yung naunang Special Forces Company na nandun ngayon sa Tawi-Tawi. Naghahanda sa ating mga kababayan doon na lumaban kung ano man mangyari sa mga dayuhan. Pero ikwento mo na, maraming pinanggalingan kasi itong company nila, si Bugay, Sulu. Ikukwento niya muna yung mga isa-isa yung mga pinagmamalaki nilang mga encounter. So, una niyang encounter, yung encounter nila sa Zamboanga, si Bugay. Okay, Master. Kilala mo sarili mo. Ako nga pala si Corporal Jerhan T. Mulgado, 897287 FS Philippine Army. Recently assigned 17 Special Forces Company, 6 Special Forces Battalions para Philippine Army. Yung may experience ko na encounter that time na dito kami na assign sa Zamboanga, Sibugay, merong nag-impose sa amin ng mga taong bayan din doon na may mga armado doon sa kanila na which is nag-i-extortion ng hold up doon sa area. Then bilang naghahawak kami ng mga kapgo din doon, nagpa-organize ang CEO namin na i-actionan kung anong nangyayari doon sa area na yon. And then that time may ang aming Alpha Juan, pina-confirm niya doon sa mga pina-confirm namin sa Alpha namin yung totoo ba o hindi. Then totoo, hanggang sa nag-organize kami ng isang team together with Kapgo. Bali 10 kaming SF, 5 Kapgo dala namin. Then gabi ginapang namin doon yung area hanggang sa tinambayan namin yung area doon. Pag ng umaga, pabukang liwayway, may nakita kaming 2 tao na doon natutulog din sa nyug. At doon din kami nakapisto sa sagingan that time kay bali madilim naman ang pisto doon, nakakunsel doon kami nagpisto. Tumayo yung lalaki. Pag tayo ng lalaki, may sinuot siya dito sa ulo niya. Tapos pagyuko niya, kuha niya ng baril yun na. Pagkuha ng baril, naputukan agad ng kasama namin. Hanggang sa nagkaputukan na. Tapos napaikutan din kami doon that time ng mga parang ipipintakasin na kami. Pero lumaban kami. Hanggang sa siguro hindi nila kayang firepower namin na nag-eko sila. Pag eko nila, may pumasok na naman na parang reinforce nila. Doon, yun ang nakuha namin nakuha namin yung isang garan. Tapos nakahuli namin yung isang hindi ko alam kung pangalan ng nahuli namin na yun. Nung nahuli na namin siya, hanggang sa tumawag kami sa PNP na para turn over namin sa police yung nahuli namin. Then na dinala doon sa presinto hanggang sa kailangan ng investigation. Then hanggang sa clearing pa kami sa area para lahat ng mga masasama doon na nanggugulo sa civilian na naging hold up, mga extortion sa dagat. Balik kami na talaga nag-clear doon para ma-maintain namin yung peaceful sa area na yun at that time. So, yun lang ang naano ko doon sa encounter. Sa Sibugay. Yes, sir. So yun yung una mong encounter talaga na Yes, sir, yes, sir. Bilang isang professional SF. PFC ka pa siguro, no? PFC Yes, pa. sir. Pepsi ako that time, sir. Sibugay. Pagkatapos ng Sibugay nyo, dito na kayo Sulu. Yes, sir. Ito na. Transfer kami ng December 29, 18. 18. So ito, kainitan pa nun. Yes, dito. sir. Sagsagan, sir, ng kaya gera dito sa Hulos-Hulos, sir.
Then kami sir naghawak din kami ng detachment kasama namin yung mga kapwa sir dito sa Hulong. Yun yung una yung engagement dito, naghawak ng detachment. Yes sir, yes sir. Bali pinalitan na nag-organize kami ng kapwa sir. Then nilagay sa mga detachment, nag-organize din kami naggawa ng detachment sa ilang barangay yung hawak namin. Mungkaong Lati. Mungkaong Lati, Marang, Timpuok, Bangkal. Limang detachment ang hawak namin dito sir. Then Anong una yung welcome remarks ng kalaban dito na unang laban nyo dito, Jerhan? Kwan sir, hindi naman kami, hindi naman talaga kami kwan na nanibago sa gera kasi galing din kami Basilan sir. Oo, Kung anong tactic nila doon sir, same na din dito. same dito. Sir, then, baga, yung bungad sa amin dito sir, talagang agresibo sila sir. That time kasi parang kainitan talaga sir. Then siguro marami na rin mga panadali sa kanila sir. Galit. Then sa amin naman bilang SF sir. So hindi naman madadala sa gera yan sir kung pwede naman pag-usapan yung kalaban sir. Sumuko na kayo kasi hindi naman madadala sa gera itong ang pinaglalaban natin para maging peaceful yung lugar. Based sa mga experience ko naman dito sa encounter sir, yung nakuha kami ng isang kuwan. Sige nga, ikwento mo nga. Yung unang hindi mo makalimutan na encounter dito nang andun ka. Ay, sanda. Yung unang encounter namin dito sir, nang dating talaga namin dyan sa Canagi sir. Barangay Canagi sir. Then, that time sir, yung 17 company, leading kami sir. Ang company namin which is kami yung sa team namin yung leading 1702. Under ang team leader namin nung that time si Sir Biggs. Yan nang naglalakad kami, si team leader pa namin si Sir Reyes sir. Nung naglalakad kami sir, galing kami dun sa taas, pababa na kami sir, pa-expel na kami. Wala na kaming tubig sir eh. Ubusan na kami ng tubig din. Expel kami para mag-resupply. Pag baba namin sir, malapit na kami sa may guwit, malaking guwit. May nakita akong sir, lalaki na nakaupo. Una, nakita ko yung mga bata sir na nagsasaranggola, na naglalaro. Nung nakita ko yung mga bata, pagtingin ko sa kabila, may tao doon na nakaupo na nakakulay blue. Nung nakita niya kami sir, tumakbo yung mga bata, tumakbo din yung lalaki, sabay dampot ng importe niya doon nakasandal sa may bato sir. Nagkaputukan na sir, pinutukan agad ng tropa. Pagkaputok ng tropa, nagkaputukan na sir, hanggang sa matagal ang fight namin sir. Alas 12 ata nung tanghali, nung natapos kami mga 5. Yung mga oras din. Oo sir. Bakit ano nangyari? Maraming nag-reinforce na kasama nila? Hindi man sir, talagang ang more or less, ang info doon sa amin sir, nasa 70 sila sir. Kaya kayang-kaya nila din na magpag-engage nyo. Ilan lang ba kayo doon? Sa 120 kami sir. Okay lang. Mas marami kayo, di ba? Yes sir. Yung hanggang sa dumating yung mga reinforce namin na Air Force, doon na sila naglaylo sir. Exit sila, nag-exit kasi hindi na rin nila kaya siguro yung sa taas na nagtulong sa amin. Pero ang that time na yun sir, bali kasagisagan talaga ng mga sir, ng mga kalaban. Marami pa talaga sila. And then so yun sir, ang mga na-experience ko dito sir. Sige nga, ikwento mo nga mismo yung actions doon, Master ba? Ikwento mo nga yung detalye ng encounter na yon kasi namatayan kayo doon, di ba? Yes sir, namatayan kami. Ikwento mo nga yung detalye mula simula hanggang matapos yung encounter na yon. Yung gaano ka hirap din sa inyo kasi limang ano yan eh. Ikwento mo yung terrain. Yes sir. 5 oras yun eh. Nung one sir, ang area ng kalaban, ng position ng kalaban sir, high ground. Sa low ground kami sir. Talagang kitang-kita pa kami doon sa may cover kayo, wala?
may cover kami sir, mga nyug. Nyug din. May slope doon na parang daanan na tubig sir pag galing sa bundok. Ang iba doon na pisto, pero yung iba dito may masukal din sa tropa doon nakagtago, pero ang terrain doon sir, bali na daanan na namin yun sir nung parang unang infill namin ng unang araw. Umikot lang kasi kami sir kasi marami kasi din naglalaro na tropa sir, bali umikot lang kami doon, ipababa namin. Kaya sa tama sir, may ano dyan, may parang may kasalan. Time na nangyari kasalan doon sa barangay, siguro doon sila nagingi ng mga pagkain nila. Hanggang sa nadaanan namin sila sa nagkaputukan. Medyo mahirap din sir kay yung area sir, kitang-kita kami sir. Kitang-kita. Walang cover, tropa. May cover pero makita talaga sir kasi nasa taas sila sir . Kaya malaking tulong ang sa amin na dumating yung sa Air Force sir. Kaya yun talaga ang nakatulong sa amin. Anong gamit nyo pa nun? OB-10, FA-50 o chopper? OB-10 sir. OB-10? Oo sir. Talaga epektibo talaga dito eh. Yes sir. OB-10. Kaya siya nakatulong sa amin doon hanggang sa hanggang sa tapos ang gera sir na intuan ang putukan, kinler namin din ang area sir. Ang ganda din talaga ng pwesto nila sir kasi puro batuhan. Talagang Batuhan, Tapos ang area doon, kahit anong paputok mo doon sir na hindi talaga tatama doon sa kanila. Kaya nalugi kami sa sa terrain. Pero kahit lugi kami, lumaban kami sir sa kanila hanggang sa napatras namin sila sir. Kasi ano na rin sir kumbaga marami din kami sir Hindi din kami. Medyo kayo, hindi kayo dehado sa bilang. Pero Yes, sa posisyon, lugi sir. Lugi kayo. Lumabang kami kahit lugi kami sir. Hindi kami sa kanila na lang para sa makahanap din ng isang kumpanya ng maganda ng pwesto sir. Doon sila nalugi din. Isang kumpanya hanggang sa atras sila sir. Yun pala yung unang-una yung Yes, sir. dito ng 17. Yes sir. Sagsagan pa. Yes sir. Anong sumunod? Dito sir sa Bungkaong sir. Bali nakaka-capture yung team namin sir. Team nyo? Yes sir, 1702. Sige nga, ikwento mo ngayon. Ikaw mismo, ano ka nun? Team member? Yes sir, lead scout ako that time sir. Okay. Nung time na yun sir, may info, doon kami nakabase sa Bungkaong detachment. May info na galing sa civilian sir. Binato sa amin. Ang civilian kasi sir, baga, mahal na kami ng mga civilian doon sir. Baga, ayaw din nila ng gulo. Then that time, nag-info na sir, may armado doon. Kasi that time kasi sir, yung sa mga kalooban, wala mga tao yan dyan. Bahay na lang. May armado doon sir. Bali, nasa pito sila sir. May baril ka. May baril. Tapos hanggang sa, ang CEO namin, that time, si Sir Saki, mag-organize kayo ng isang team. Tapos, patrolan nyo doon. Nag-organize kami sir. Ang team leader namin that time is si Sir Briggs. Then pag alis namin ng detachment sir, ikot kami dito kami dumaan sa hindi kami makita. Then ngayon sir, inupian muna namin doon sir, may nakita na akong babae. Nakita kong babae. Inupihan muna namin hanggang sa kung ano ginagawa niya. Parang namimita siya ng kape. Nagdududa na rin ako sir, sabi ko may laman talaga. Sabi mo, lang ko pa sir. May laman ko. Bakit? Babae naman nakita mo. Sige nga, Sir, bakit sa isang sundalo alam mo na parang nagduda ka na sir kasi yung area na yun sir, bali wala talagang ano yun. Walang katao-tao doon. pero may babae? Bakit nandun siya? So ngayon sabi, sensitive ito. Hanggang sa pag-upi namin sir, umalis siya.
nang umalis siya, sir, lumabas ngayon nung tatlo pa, sir. May lumabas na tatlo, lalakad. Armado. O, sir. Ito na. Doon na, sir. Pagkalabas nila, sir, ang guide ko naman, si Sir Linsyado, binugahan niya agad, sir. Pagbuga, wounded agad, sir. Tumakbo ang dalawa, hinabol namin ng hinabol. Nang natumba na doon si sub-leader, sir, gusto niya na patayin na lang siya, sir. Pero kami, sir, Patayin na lang siya. kasi ayaw niya, sir, magpaano lang ayaw niya ba, sir, na magpahuli, sir, na buhay. Yung Abu Sayyaf. Yes, sir. Ayaw niya magpahuli ng buhay kasi sabi niya mas magandang patayin niyo na lang kaysa huliin niyo ako. Pero hindi Ganon, sabi na Abu Sayyaf. Yes, sir, nagsabi siya. Grabe Hindi rin na. namin ginawa, sir. Kasi nanaig pa rin sa amin, sir, na tulungan siya, sir. Kasi which is tao naman siya eh. Hanggang sa ng time na yon na sabi niya patayin na lang ako. Huwag niyo na ako. Ang akala niya kasi, sir, na sasaktan siya namin. Hanggang sa dumating na ngayon, sir, dumating yung CEO namin, si Sir Sak. May kasama, dala na yung mga para pang doon siya, nagtawag naman yung tropa na na-engage kami. Malapit lang kasi, sir, eh. Kumbaga, ito yung position namin, sir. Andun lang banda sa mga sir, mga 800 meters lang yung headquarters sa impintuan namin. Lapit lang. Ganito dito, no? Ang lalapit Yeah. talaga dito. Then, nang dumating na yung command group, sir, na nag-report sa amin doon, kasi nasa 20 minutes din fight namin, sir, eh. Kaya hanggang sa tumakbo na lang talaga sila, hindi nila kaya alam yung firepower namin, sir. Tapos, naando na ang sub-leader, sir, may tama na siya sa hita, sa kaliwa. Hindi na siya nakagalaw. Tapos ang sabi niya, patayin niyo na lang ako. Patayin niyo na lang ako. Nagtausog, sir. Then, bilang kami, marunong man din ako magtausog, sir. Naintindihan ko. Tapos, sabi namin, sa amin, sir, nang that time, tumba na siya, gusto niya, patayin na lang namin siya. Hindi namin ginawa, sir, sa team namin. Kinuha namin, sir, pinirsidan ng tropa namin, nga dumating ng taga-headquarters, pinirsidan, sir, inornike. Dinala na namin sa hospital, sir. Hanggang pagdala sa hospital, nagpasalamat siya, sir, sa amin that time. Parang, siguro, sir, that time mga image ba? Ang akala siguro patayin siya, hindi, sir. Bilang sa amin, sir, sa team namin na yun, may puso din kami, sir, eh. Tao lang din yun, kaya dinala namin sa hospital. Pagdala sa hospital, nagpasalamat ang sub-leader na yun. Yun ang mga kwento na dito, sir, sa experience ko, sir. Yun yung mga parang hindi mo makalimutan Yes, yung sir. mga ganon. Kasi Yes, sir. isang tao, sabihin patayin mo na lang kami. Yes, Ako, sir. mabigat na desisyon kung gawin mo yan eh. Opo, sir. Parang may galit ka na, pero nanaig pa rin sa amin, sir, yung sa puso namin, sir, pa. Tulungan. Kasi, tao lang din siya. Kumbaga, kaya pang magbago yan. Sa namin, kaya dinala namin sa hospital. Hanggang sa pasalamat siya sa amin. Sa Bilang isang professional na Special Forces Master, talagang hindi ka na-tempt na katayin na lang yon. wala, sir. Sir, eh. Andun na tayo sa sir, na may tapang tayo, sir. Pero that time, makita mo na rin talaga na naawa ako, sir. Isusurvive natin yan. Bubuhayin pa natin yan. Hindi tayo ganun. Sabi na, pinakita namin talaga sa kanila na hindi kami ganun, sir. Na nagbago na yung ang process ko. Hindi na. Ikwento mo nga, Master, kasi magkadibang generate. Mas matanda ako sa iyo ng kaunti. Hindi na pala. Mas matanda ako sa iyo. Pero nag-iba na. Kasi sa inyo, ganun, katulad nun, nanaig talaga yung awa. Kabarilan nyo lang yan. Yes, sir. Di ba? Kabarilan nyo lang. Tapos biglang, inauthorize na yung katayin siya, pero hindi nyo ginawa. Yun yung professionalism na iba na ngayon talaga yung armed forces. Ibang-iba. Na proud ka, of course, na ginawa nyo yun. Yes, sir. Parang sarap sa feelings. Yung isang tao na nagbago. Na hindi. At nagpasalamat. Yes, sir. Nagpasalamat. Parang sarap. Iba yung pakiramdam mo. Kaya,
saan kami mapunta. Talagang makita kami tayo. Mabait, ano sila, mababait yan. Ano yan. Hindi yan katulad ng mga cancer. Kasi paulit-ulit na sinasabi niyo mga special forces na sinasabi ng tao na mababait kayo ba? Bakit mo masabi na yung mabait na sundalo epektibo talaga sa mga ganitong lugar na ito? Ang special forces kasi sir, friendly talaga yan sir. Friendly. Baga, ang isang lugar, pag nandito kami sa isang lugar, pamilya na namin lahat yan sir. Pamilya na namin yan sila lahat. Kaya, minamahal kami nila kahit sa mga matanda, mga bata. Ba, ganun talaga. Tinuturing nyo silang pamilya Yes. talaga. Which is, dahil lang kami dito sir eh. Mm. Sa lugar na ito, wala kami pamilya. Tayo lang kami. Kasi yung mga nakapaligid dito is pamilya na lang din kami sir. Yan namin, mahal namin yung mga civilian sir. Siyempre sa mga nakikinig ngayon dito at mapanood to, parang iba talaga na ang sundalo. Ibang-iba na ano, di ba? Kasi ngayon, peaceful na dito na dumating kayo dito, kainitan. Ngayon, wala, nilipat na lang kayo sa Tawi-Tawi dahil halos natapos nyo na yung Yes, sir. naging mapayapa na dito Opo. Ikaw taga Visayas pero kapag asawa ka dito sa malapit. Pero talagang ikaw siguro naman yung naibigay nyo dito na kapayapaan ngayon. Na ramdam ko. Anong klaseng kaligayahan, Master, yung nararamdaman ng tropa nyo? Kasi ito, iba to sa Tawi-Tawi nyo ngayon. Pero dito muna tayo sa Sulu, di ba? Yes, sir. Ano yung kaligayahan nyo ngayon bilang mga special forces? Na andito kayo ngayon, nandito tayo sa Patikul. Nandito tayo sa Patikul. Yes, sir. Ibang kaligayahan sir. Kasi that time, pagpasok namin, which is sobrang init, magulo. Ngayon sir, iba na, malayo na. Ang hulo-sulo sir, dati hindi ka makapagmotor na ikaw lang mag-isa. Yung pagdating nyo? Yes sir. Hmm. Ngayon sir, nasiraan ka sa daan, tutulungan ka ng mga tao sir. Dito. Ganon. Yes sir. Hindi ko nakagis... Oh, tutulungan ka ng tao. tutulungan ka ng mga tao din, mga civilian sir. Oh, nasiraan ka ng motor sa daan sir. Kasi na-experience ko yan sir. Ganon. Oh sir, nag-marketing ako that time. Sira yung motor ko ng company na putulan ng kadena. Tinulungan ako ng mga tao sir. Nung time na yun. Hapon na yan sir, paggabi na. Ano na yun? Kung baga, mga ano, alam mong delikado na yun. Yung Yes, mga unang panahon dito, di ba? Yes sir. Bali, sabi ko, dati, puro kung dati itong ganun pa dati ba, nakatay na ako ito sa area na to. Alam natin yan. Yun. Hanggang malayo na sir. Pag makita kami ng mga civilian, malayo pa lang yan sir. Magyayakapan na kami yan sir. Talaga? So, mga bata. Mga bata. Takbo kay kuya. Takbo yan sa amin sir. Paano mo alam na hindi fake ang nangyayari na yan ngayon? Kasi ako naman, para siyempre, ano yan parang sige, tinatanong kita ngayon kasi kung minsan hindi ako makapaniwala nga na, na nangyayari na, may turista na sa Sulu Yes, di ba? Paano mo alam yan na hindi totoong, ano to sir, totoo yung ano na ng civilian? Paano mo maramdaman bilang isang tao? Talaga sir, mahal nila kami sir. Mahal nila ang mga sundalo ngayon sir. Unlike dati. Napakita nila na talagang yun lang sir, kwento ko na masiraan ka lang, tutulungan ka nila. Then parang nagtutulungan na sila sir na mulat sila sa bagong year, na mulat na sila sa hindi na yung dating mga pag-ano nila. Kaya ngayon malayo sir. Then yun ang mga ano ko dito sa Hulo-Sulo sir. Galing naman. Sarap pakinggan Master, no? Bilang mga sundalo, sarap pakinggan na kahit papaano nakatulong ka sa kapayapaan dito sa Sulu, no? Opo, sir. 50 years na kasi nagsimula. Burning of Polo, 1974. Ngayon, 2025. That's 51 years. Na tuloy-tuloy. Pero ngayon, ngayon lang tumigil. Kasi ilang taon nang walang bakbakan dito, di ba? Yes sir, tagal na sir. 2021 pa yata ang huli Yes, sir. 4 years ago pa. Malayo na ngayon kaysa noon.
Tapos diyan sir, sa mga civilian dito, kahit magdaan ka lang yan sa magmotor ka lang yan, papunta ka lang, gaganyan talaga sa inyo. Balik ka lang, respond. Parang ano na nila kami sir, tanggap na rin nila kami dito na pamilya na din siguro nila sir. Galing.